Hindi nawawala naman ng views kahit papaano. Salamat. Salamat sa Diyos. Yan. Thank you. Lolo ko is patuloy pa rin pong nakaka-survive kahit po siya ay may sakit. Magaling pa rin po siya. And yung pang-apat po is yung gagraduate na po ako. Ganun. Hello, my name is Raz po. Sorry. Number one, mapakita natin na may takot tayo sa Diyos sa pagsunod sa Kanya. Salamat sa team, sa iyong protection, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapala sa aming lahat. At Lord, mag-enjoy kami sa gagawin namin. In Jesus' name, Amen. Ano yung isang bagay na nais mo ipagpasalamat kay Lord? Okay lang mapas na hindi lang isang bagay. Yan. Una, yung panibagong pabahay natin katatapos lang kay Melka. Ayan, palakpakan natin si Lord sa ating buhay. Ayan po. So, another pabahay, another pamilyang nabago at natulungan. Ayan. Pangalawa, ayan, kunti man tayo ngayon, pero andito si Carla. Ano? Sabi nga sa Bible, kapag may isa, diba, na bago, dalawa, tatlo, or pag may bagong isa, masaya ang langit. Ayan. So, may bago tayo ngayon. At si Norman andito pa rin hanggang ngayon. Ayan. Pangatlo yung yung nakarang araw yung nagpa-blood chem kami. So thank you kay Lord kasi normal naman po lahat. Thank you. Sa akin yung ipinapasalamat ko po ay ligtas tayo sa mga lakad natin lahat. At pangalawa, yung nanay ko nag-celebrate ng birthday niya. Yan, umabot na naman ng 77 na. 77. Matanda na po. Umabot pa rin siya. Pinapasalamat ko dahil okay na rin siya ngayon. Salamat po. At siyempre yung family ko, masaya po sila. At kuha na sila ngayon. Medyo okay na po ang kalagayan nila. Salamat po. Ako po ang pinagpapasalamat ko. More on health. Health kasi syempre asawa ko buntis. Okay naman siya, di naman masyadong mahirap yung pagbubuntis niya. Yan. Thankful ako doon, syempre sa baby din namin. Healthy din, malikot, kahit ano. And then, yung okay naman yung result ng blood chem. Sabi nga ni kanina, Rob, may may tumaas ng konti, pero mas maganda yung may mga bumaba na naging halos mag-normalize na. Ayan. Yun lang po, maraming salamat. Ang pinagpapasalamat ko naman po is patuloy pa rin po yung blessing ng Lord and mas ramdam ko po siya nung mga nakaraan po hanggang ngayon. And yun po, good health po lahat kala kuya. Yun po pinagpapasalamat ko and yun po, wala nang pasok. Bakasyon po. Nagpapasalamat ko po na malusog pa rin yung nanay ko, tayo at kami. Yung kami, tayo, malusog tayo. Sana malusog tayo palagi. Lalo na yung nanay ko, gusto ko laging malusog para wala kaming problema. Tapos, siyempre, salamat at sa kalingap kami. Nantaba na ako. Salamat. Saka yung mama ko rin, kuya. Sabi ng mga tao doon, nabawasan daw yung stress. Nataba na talaga, nataba ni nanay ko. Nagtaba din? Siyempre, yung iniisip. Saka nakakatulong-tulong kahit paano dito, diba? Kinikita. Yun lang muna ngayon, kuya, siguro. Salamat. Yun, salamat at salamat dito sa mga ganito. Nakapag-share tayo ng mga saloobin ba. Nakakaganto Akin, parang ganun lang din sa kanila siyempre sa safety natin araw-araw. Di natin tinitake for granted yan. Kasi di natin alam kung kailan maano yung aksidente, di ba? Saka sa health, siyempre, healthy naman kaming family. Tayo dito. Salamat dun sa ganun. Dahil, siyempre, naalagaan din tayo nila Kalinga Prab. Kung hindi siya hindi siya lagi na tayong inaakit mag-gym, mahalaga yun. Saka, siyempre, sa tuloy-tuloy na ng YouTube channel, yung hindi nawawala naman ng views kahit paano. Salamat sa Diyos. Yan, thank you. Siyempre ako po yung pinagpapasalamat ko araw-araw, hindi lang po sa ngayon, araw-araw, oras-oras or minuto. Yung sa family ko po, siyempre, yung malakas sila mama, sila papa. Tapos pangalawa na rin po dun is yung maraming blessings na natatanggap. Siyempre dahil po sa kalingap, ganun. Tapos pangatlo na din po is yung
lolo ko is patuloy pa rin pong nakaka-survive kahit po siya ay may sakit. Magaling pa rin po siya. And yung pang-apat po is yung gagraduate na po ako, ganun. Nung nakaraang week po is nag-pictorial kami. Sobrang saya po. Opo, kasi malapit na kaming makagraduate. Yan lang po. Thank you po. Mangangaral, chapter 5, verse 1 to 7. Magandang usapan po ito. So, tinutuloy lang natin to, 12 weeks ito. Tungkol naman to sa buhay. Ayan, Mangangaral chapter 5. Huwag pabigla-bigla sa pangako. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabutit masama. Huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Isipin mo muna ang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya. Sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangako sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag kang mangako kaysa mangako at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyang galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya, gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. So parang ang team po natin sa binasa natin, kung mapapansin nyo, merong may kinalaman sa pangako sa Diyos, sinasabi sa Diyos, pinapanalangin. And then sa dulo naman, takot sa Diyos. Sa inyong binasa, ano dyan yung tumatak? Or pwede nating maging reflection sa binasa? Para sa akin itong nasa verse 3. Yung habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Mas mabuting sinasabi dito na piliin natin na mabuti yung mga sasabihin natin. Oo, hindi yung parang mangangako ka lang sa kapwa mo. Dapat medyo kung mangangako ka with respect and with parang assurance na na gagawin mo talaga. Kung mangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa mga taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Ang natutunan ko dito, hindi siya katulad natin na pag sinabi natin sa kapwa natin ay hindi natin baliwalain dahil kapwa natin. Pero pag sa Diyos, hindi siya yung Panginoon natin, dahil kailangan talagang tuparin kung ano pangako mo sa Kanya. Kasi hindi siya katulad natin. Hindi siya tao lang. Pwede mo Sa akin pas itong verse 2, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipangako mo sa Kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. So ayun, medyo tinamaan ako dito. Kasi minsan pa nagpipray ka, Lord, promise ko po di na ako maganyan, matupad lang to. Sabi ko di pala biro yun, talagang nasa Bible pala talaga na dapat respetuhin talaga natin si Lord. Respetuhin natin kasi Diyos yan eh. Hindi yung mangangako tayo ng pabalang lang or magsasalita tayo ng pabalang sa panalangin natin. Kagaya yung mga simpleng bagay na Lord, di na ako, sagutin mo lang itong prayer ko, di na ako maganyan. Di ba? Sabi ko, mali pala yun. Kasi dapat kung mangangako tayo, tuparin natin. Hindi lang yung... Saka wala tayong karapatang magganon kay Lord. Kasi Diyos siya eh. Wala tayong karapatang parang deal. Parang magkaroon ng deal sa Kanya kasi Diyos siya. Dapat deal. Makikipag-deal, ganun. Yun. So, wala tayong karapatan kasi tao tayo at siya ay Diyos. So, kailangan natin gawin, sundin lang talaga siya. Walang kapalit yon. Kung pagpalain man tayo ni Lord or ano man yung kapalit niya, nasa kay Lord na yon. So, yun po. Medyo tinaman lang. Importante pa lang talaga yan. Ingat ka sa pagsasalita. So, respetuhin natin yung pag nagpipray tayo sa Kanya. Tingin ko dahil si Lord, sinasabi sa Bible, di ba? Alam niya yung
totoong nasa loob ng puso ng tao. Sa panlabas kasi pwede mong pegiin to eh. Pagpasok ka sa simbahan, marami kang sinasabi, pero marahil hindi yung totoo sa puso mo or hindi mo ginagawa. Sa verse 5 po, mabuti pang wag kang mangako kaysa mangako nang hindi mo tutuparin. Ngayon ko lang pala nalaman na ang pangako pala sa Diyos dapat ay hindi basta-basta mangangako ka. Ngayon ko lang talaga ito nalaman, Pastor. Kaya salamat sa ganito na nalaman natin na mayroon pala. Dapat ay sincere ka sa pangako mo. Ito pong sa verse 6, huwag mong pabayaan magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Yung parang parang kay mama, nag-promise po ako, tas yung promise na yun is na-broke ko. Siyempre, hindi lang po yun kasalanan sa magulang, siyempre, sa Diyos rin po. Yan, ganun. Sinasabi dito sa buhay, sa chapter 5, mahalaga yung sinasabi natin sa Diyos, mahalaga rin yung pagsamba sa Diyos. So, and then yung dulo ng verse kanina, magkaroon ng takot. And worship is isa yung sa highest parang form of expression na meron tayo sa Kanya. Sa buhay niyo, paano nyo pwedeng ipakita na meron kayong takot sa Diyos? Ako pas, syempre, pinaka number 1, mapakita natin na may takot tayo sa Diyos sa pagsunod sa Kanya, sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga, sa mga utos niya sa Bible. Yun po. Pagsunod sa utos, isang form ng pakita, obedience. Actually, ang worship din for me, obedience Why? Kasi 'di ba ang sa atin ang form ng worship kumakanta. So pwede kang kumakanta pero hindi ka naman sumusunod. So sa akin mahalaga yung pagsunod and then yung pagkanta parang overflow na lang yun pero mas gusto ni Lord yung sumusunod kaysa sa ibang uri na parang kumakanta ka, pinapakita mo yung mabuti pero di ka naman sumusunod sa Kanya. Papakita ko sa Diyos na may takot ako. Mamahalin ko yung magulang ko. Hindi ko sila sasawayin. Mahalin ko ang kapwa ko. Kasi pag di mo minahal yung kapwa mo, so hindi ka natatap sa Diyos. May takot sa Diyos kasi mahalin mo ang kapwa mo. Naisip ko siguro yung honesty. Dapat honest ka and ibig sabihin hindi mo sinasabing tanggap mo yung kasalanan mo. Tanggap mo makasalanan ka, hindi ka nagmamalinis. Ayan. And then kung alam mo, tanggap mo na mali ka, kaya mong magagawan mo ng paraan na maitama na through Christ. Oo. Ako mas pag hindi ko nagagawa yung gusto ko. May mga gusto ko din kasi ako na, kumbaga, sa flesh baga may mga gusto tayo pero di natin magagawa kasi bawal. Kumbaga, kahit alam natin na grabe. Kahit alam natin na grabe bagay yung love ni Lord. Tas anytime pwede tayo magbalik, tas pwede man tayong patawarin. Pero dahil sa takot tayo, tas may guilt talaga tayo mararamdaman. Hindi natin nagagawa. Yun. Yun yung siguro po yung mga bagay na alam naman nating mali pero minsan nagagawa pa rin natin. Yun yung mga bagay na nakakatakot kasi syempre, alam mo nang mali, ba't gagawin mo pa? Simple, labag yung sa 10 minutos kunwari, labag sa Panginoon. Pero minsan, talagang hindi natin nagagawa kasi tao lang tayo, napipilitan natin na tulad baga po ng mga mga kasiyahan, mga bawal baga po yan, yung pag-inom ng mga sobra ng alak, ganyan, parang nabawal baga po yan. So yun, minsan, napapainom tayo, pero ngayon, hindi naman ako umiinom sa mata rin. Siguro, tatakot din talaga ako na gaya na sinabi nila, yung pagsunod lang talaga ang pinaka kung ano yung nakalagay sa Biblia, yun naandun na lahat Hindi mo na, kailangan mo na lang basahin kung ano yung mga tama at mali doon. At syempre, dapat isa puso mo yung mga nakasulat para, kaso mahirap Yun ang problema, mahirap Gaya doon yung sinabi ni Kuya Starax na mahalin mo yung magulang mo, mahalin mo yung kapwa mo. Syempre,
manalangin ka rin sa Kanya, manalangin ka rin sa Diyos. Tapos wag mong hayaang may taong masuklam sa'yo, may taong magalit sa'yo. Yung ganun. Yun lang po. Gusto ko yung answer ni Nel na sa Diyos, maganda magsimula, maging honest ka kung ano yung problema mo sa Kanya, ano yung kasalanan, maging honest ka sa sarili. Kasi minsan may deception eh. Mabuti naman akong tao eh. Parang ganun. Pero kung honest ka sa Kanya, Lord, makasalanan ako, kailangan ko ng tagapagligtas, kailangan kita, baguhin mo ako. I think yun yung pinakamaganda na simula. Pero sa akin, paano ko may papakitang may takot ako sa Diyos? Nagustuhan ko rin yung answer ni Rob, dapat may respeto. Siguro kung mahal mo ang Diyos, nagpapasalamat ka, lalayuan mo o iiwasan mo yung mga bagay na ayaw niya. Ngayon, mahirap yung gawin. Binanggit to ni Lolo, binanggit din ni Norman. Mahirap sumunod sa Diyos, lalo na kung gusto mong gawin yung isang bagay, ayaw naman niya o mali o kasalanan. Kaso sa Bible, ang pinagbabawal naman niya, laging makakabuti sa atin. Diba, huwag kang makiapid, huwag kang magnakaw, di mo gustong manakawan ka. Yung mga pinagbabawal niya sa kabutihan natin. Pero tingin ko, mas madaling gawin ng isang bagay na mahirap kung mahal mo nga siya. So magsisimula rin sa dulo na, Lord, salamat sa ginawa mo para sa akin. At sana dahil sa ginawa mo, kaya kong sumunod. Kaya kong iwasan yung mga bagay na ayaw mo. O magalit dun sa mga bagay na kasalanan. Pero nakakatuwa naman sa Panginoon, pag lumapit ka, di ka niya itataboy. Pag humingi ka ng tawad sa Kanya, patatawarin ka. Pag nagpalinis ka sa Panginoon, palilinisin ka niya. Pero magsisimulain sa honesty. Repentance yun eh, pagsisisi, pag-amin na kailangan mo siya. So sa akin, ang takot sa Diyos, sinabi rin ni Rob, kilalanin siya, pag nakilala mo siya, sundin yung sinasabi niya. At alam mo naman, para sa atin yun, para sa Kanya. So, paano mo may papakita na may takot ka sa Diyos? Sa pamamagitan po ng paggawa ng mga mabubuti sa kapwa, tulad yung ginagawa natin sa pagsamba, ganyan, itong prayer meeting natin, pagbibigay oras sa Kanya. Hindi man tayo perpekto sa lahat, hindi man natin agad-agad na magawa yung lahat ng gusto niya, at least natututunan natin step by step yan, kasi tayo, lahat naman tayo dito sa mundo makasalanan eh. At hindi naman natin agad-agad na porket na nakabuo tayo ng ganito eh, lahat ng kasalanan natin ay may mapapatawad na po tayo ni Lord eh. Oo. At least alam natin yung pagkakamali natin, alam natin yung pagkakamali natin na sabihin sa Kanya na baguhin mo yung mga pagkakamali ko. At turuan mo ako kung ano pang dapat gawin para sa aking sarili, sa kapwa ko. Para sa ganun ay yung mga hindi dapat gawin ay hindi ko nagagawin sa susunod pa. Yun lang po. Bilang ako na ang pinakamatanda dito, ako ang pinaka-godfather nila. At sana wag nilang danasin yung dinanas ko. Bago kasi ako naging mabuti, isa ako sa ehemplo ng isa sa pinakamasamang tao na namumuhay dito sa mundo. Pakikiapid. Hindi lang ako nakikiapid sa isang tao. Hindi lang ako nakikiapid sa dalawang tao. Nakikiapid ako sa napakaraming tao. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kailangan pagdaanan mo ang isang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay mo bago mo kilalanin ang Diyos. Pagdaanan mo muna pala yun. Katulad sa pagiging bisyo ko nung araw. Hindi lang sa pagkikiapid, nalulung din ako sa druga. Mga bagay na dapat ihingi mo ng tawad sa Panginoon, ng taos puso, at hindi ka nalilingon doon sa mga pinagdaan ng masama sa iyong mga nakaraan. Ngayon dapat, sa pamamagitan ng ginagawa ko at sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Team Kalingap sa akin, ginagawa ko ang buhay kong diretso. At nagpasalamat naman ako dahil pinatawad ako ng asawa ko. Si Mrs. Love ang siyang naging daan dito sa pagbabago ko. At ang pagtitiwala ko sa Panginoon ang siyang nagdala sa akin dito sa buhay na walang hanggan. Salamat po. Hello, my name is Raz po.
Sorry, nalate ako. Dito po may ipapakita kung sino ka talaga. Like sa sinabi kanina, gusto ko yung sinabi na maging totoo ka lang sa sarili mo kasi doon talaga makikita kung ano ka talaga. Like, hindi mo magpakatotoo at makikita yun ng Panginoon. And I like the word repentance since I have a cousin po sa America. Nagba-Bible study kami. So, and naputol po yun at sa sobrang busy ko na rin kaya miss ko na din po siya na makausap na magkaroon ng Bible study na ganito. So, mabuhay ka lang. Like, gawin mo yung mga gusto mo and iwasan na lang yung mga ayaw ng Panginoon. Mag-pray ka lang kay God, may kinig siya. Magbabasa ka lang ng Bible, like sa mga verses. Kahit na na-experience niya lahat ng bagay, yaman, influence, babae, lahat. Pero lagi niya ina-emphasize, mahalaga yung relasyon sa Diyos. Sa akin doon nagsisimula yung awareness plus yung binanggit kanina ni Kuya Jilu. Bad news, lahat makasalanan. Pero may good news, pag nalaman mo ikaw makasalanan, ang good news may tagapagligtas. Magandang maging honest na parang Lord, kailangan ko ng help mo, kailangan ko ng direction mo kasi kung ako lang, walang pag-asa. So thank you po very much. Mangangaral chapter 5 tayo. Next week, Mangangaral chapter 6. Magandang paalala, yung worship mahalaga sa Diyos and yung fear of God mahalaga sa ating lahat. So as we end, let's ask kay Kalingap Rab for prayer po. Lord, thank you po sa oras na ito at sa napakagandang panahon na ito. Dahil muli, Lord, nagkatipon-tipon kami ngayon para pag-aralan, Lord, ang iyong salita. And thank you rin po sa buhay ni Pastor ER, sa walang sawa at walang kapagawaran niyang pagpagamit sa iyo, Lord. Buong buhay niya po ay nalaan niya po para sa iyo, Lord. So thank you po, Panginoon, sa buhay ni Pastor ER. At Lord, naway mas maunawaan namin, may tanim namin sa aming puso at isipan itong mga bagong natutunan namin ngayon. At may bahagi po namin sa aming mga kakilala, kaibigan at mga mahal po sa buhay. Lord, sana po ay sa mga susunod pa na mga Bible study ay mas marami pa kaming matutunan at mas makilala pa po namin kayo. Po, Panginoon, namin dalangin in Jesus' name. Amen. Salamat po sa inyo.